Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Narinig naman talaga natin kung anong sinabi niya sa Davao. Pero ngayong binabawi niya yon, yan ay pahiwatig na ayaw naman niya talaga na magkaroon ng frontal confrontation with the President. Respeto po niya yan. Yan po yung pagpapakita na siya ay ayaw makipag-away na tuluyan sa Presidente, na rinirespeto niya, pero yun nga po, nagbabala siya na mananatili siyang manindigan laban sa pag-aamenda ng saligang batas para makinabang ang mga nakaupo sa pwesto ngayon. Kaya lang, ang sinasabi ng marami, parang nawawala na yung takot, no? Doon sa puso ng mga kriminal, yung mga nagtutulak na pinagbabawal na droga kasi parang nabawasan yung police visibility sa ating mga komunidad. At iba ng Presidente at kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng Presidente na makaporma na kung paano niya lulutasin yung mga maraming problema ng ating bayan. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan kamakailan sa Davao City nang matanong ito patungkol sa hamon nito na magpa-drug test sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Pangulo, wala daw siyang sinabing drug addict si PBBM. May paliwanag naman ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa tila pagkambyo ni Duterte sa kanyang pahayag. Narinig naman talaga natin kung anong sinabi niya sa Davao. Pero ngayong binabawi niya yon, yan ay pahiwatig na ayaw naman niya talaga na magkaroon ng frontal confrontation with the President. Respeto po niya yan dahil alam niyang tapos na ang kanyang termino at iba ng Presidente at kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng Presidente na makaporma na kung paano niya lulutasin yung mga maraming problema ng ating bayan. Sinabi pa ni Roque kaya ito sinabi ni Duterte ay dahil ayaw na niyang makipag-away pa sa Pangulo. Yan po yung pagpapakita na siya ay ayaw makipag-away na tuluyan sa Presidente, na rinirespeto niya, na siya na ngayon ang Presidente, ginagalang niya yan, pero yun nga po, nagbabala siya na mananatili siyang manindigan laban sa pag-aamenda ng saligang batas para makinabang ang mga nakaupo sa pwesto ngayon. Ayon kay Roque, kaya naging kalmado na ngayon si Duterte ay dahil nakita niyang wala namang banta sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte at wala naman anyang paninira o pagkakait ng pondo at walang immediate threat na ipakukulong ang kanyang anak. Sa akin po, talagang kilala ko naman mag-isip ng ating Presidente. Mahirap po kasing paniwalaan na talagang sasabihin niya, hindi ko sinabi yun, narinig natin lahat yan. Pero ang kanyang pahiwatig, uy, hindi ako nakikipag-away, okay? Basta wag nyo lang galawin ang aking anak. Cool tayo, kalma lang tayo, okay? Kaugnay naman sa pabago-bagong pahayag ni Duterte, ani Roque kahit paanong sabihin ng dating presidente, wala na anyang epekto ito sa bayan dahil tapos na ang kanyang termino bilang presidente. Pero paliwanag ni Roque, kapag ang nakaupong presidente ay bumabalentong ng pahayag, nagkakaroon anya ito ng kalituhan sa taong bayan maging sa lahat ng sektor ng ating gobyerno kasama na ang Kongreso na nagpapatupad ng batas. Samantala sa usapin naman sa International Criminal Court kaugnay sa all-out war kontra iligal na droga ni dating Pangulong Duterte, ipinaliwanag ni Roque kung bakit kinailangang ideklara ito ni Duterte. Well, kaya nga po naninindigan ng Presidente na hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan dahil una-una, hindi nila naintindihan yung problema ng droga at kung bakit kinailangan na talaga magdeklara ng gera, all-out war laban sa droga. No? Dahil siguro kung hindi ginawa yun ng dating Presidente Duterte, tayo po ay parang naging narco-state na. At napakadami na pong narco-state, lalong-lalo dyan sa Latin America. At kasama na ang Mexico, no? Na nasa North America. No? Dagdag pa ni Roque, napakalaking bagay na mayroong police visibility kahit saan na magsisilbing mensahe na hindi na babalik sa maliligayang araw ang mga nangangalakal sa ipinagbabawal na droga.
So parang ang strategiya naman ng gobyerno ngayon ay ubusin yung supply nang magkaroon ng solusyon na itong lantaran na pagkalat ng droga, no? At mukha naman pong epektibo. Kaya lang, ang sinasabi ng marami, parang nawawala na yung takot, no? Doon sa puso ng mga kriminal, yung mga nagtutulak na pinagbabawal na droga kasi parang nabawasan yung police visibility sa ating mga komunidad. Na po pwede rin naman po